Magandang hapon po sa ating lahat, hindi sa ating Panginoon. Isang salamat muli na nakaka-bless, marami tayo ngayon. Sa biyaya ng Panginoon na nandito tayo, Diyos ng Diyos na tayo magkasama-sama sa araw na ito. Alora, ang ating pag-aaral ngayon, pagpapatuloy ng ating series sa aklat ng Colossians. Naririto na tayo. Yung salamig kasi ginagamit ko nasira. Ito hindi ko malaman kung anong susunod. Pag lagay niya naman, pato ng mga matanda. Alora? Ang sabi niya rito sa mabuting balita, kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang sala ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilubig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang mensahe ng Panginoon sa oras nito ay may titulong From Dead to Life, mula sa kamatayan tungo sa buhay. At bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Alpha, Ikaw ang Omega, Ikaw ang simula, Ikaw ang wakas. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na nagpakilala kay Abraham, Isaac at Jacob, at maging sa oras nito, patuloy ka nagpapakilala sa iyong mga anak, sa iyong mga hinggirang, Panginoon. Salamat ko, Diyos, sapagkat napakabuti mo. Sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, narito kami, Panginoon, binigyan mo kami, Ama, ng pribilehiyo na maintindihan, mag-aral, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Tunay na, O Diyos, na isang kagalakan na dapat naming makita na kami narito, Panginoon, nilingap mo, pinagkakalooban mo ng unawa sa mga salita mo, Panginoon. At minsan pa, Ama, patuloy mo namin kinikilala na tunay nga, Lord God, banal ka. Lord God, alam mo ang laman ng puso namin, ang isipan namin, Panginoon. Hayag sa iyo ang lahat. Wala kaming itatago sa iyo, Panginoon, sapagkat all-knowing ka. Omnipresent ka, Panginoon. Kaya nga, sa mga sandali nito, minsan pa, patuloy po kami lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Dumadalangin at tunay nga na wala akong magiging hadlang, balaki, at tunay nga na patawarin mo kami sa mga oras, sandali, na kami nagkukulang, Panginoon. At dalangin ko nga po, O Diyos, na tulong at gabay ng iyong Santong Espiritu, tunay nga na tulungan mo ang iyong paglingkod, Panginoon, na may deliver ko ng may kasimplihan ng iyong mga salita, Panginoon. Upang nang sa gayon ang mga salitang ito, O Diyos, ang tunay na mga ngusap, Panginoon, sa bawat isang naririto na makakapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Instrumento po ako, O Diyos. Ikaw po ang siyang tunay na magsasalita, Panginoon. At dalangin ko nga po, O Diyos, na tunay nga sa bawat isang naririto, tunay na ang pagpapalang ipagkakaloob mo, Lord God, hindi lang po ito, O Diyos, mapapakinggan. Ito ang siyang tunay na gigising sa kalalagayang spiritual ng bawat isa, Panginoon. Ito po, O Diyos, ang aking isang dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, From Dead to Life. Kumbaga, alam naman natin na November 2, ito yung kadalasan na sineselebrate All Souls Day o Araw ng mga Patay. Kumbaga, makikita natin na maging sa buong mundo, yan ay sineselebrate, pinaalala. At kumbaga, sa mga bisita natin, kumbaga, itong pag-aaral nito, series yung aming ginagawa. Kung pag sinabi ng series ng aklat ng Colossians. From the book of Colossians,
from chapter 1, kumbaga nakarating na kami ngayon sa chapter 2, verse 13 to 15. At dito nga, ang sabi nga ng ating pag-aaralan, from dead to life. Pag sinabi mong patay, kumbaga sabi nga niya rito, outside of Christ, people aren't just spiritually misguided or weak or ignorant. Kapag labas ka raw kay Jesus Christ, ika nga, hindi ka lang spiritually mangmang, mahina o kulang sa kaalaman. Bagkus, ang malinaw na sinasabi dyan, ikaw ay patay. Yan ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos at dito sa mensahe na itinuturo ni Apostol Pablo sa mga sandaling ito. Katulad ng sinasabi nga sa John 16, 8 to 11, pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Kasi yan ang kapagkaraniwang pagkakaunawa ng tao. Akala niya buhay siya, tama yung kanyang paniniwala, pagkakaunawa, pero katulad sinasabi nga niya rito na mali. Kung bakit itatama sa verse 9, mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makita tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Yan ang sinasabi ni Jesus Christ sa mga sandali ito. Kumbaga, kung bago pumasok, first Sunday, November 2, first Sunday ng buwan ng November, ika nga, kumbaga bago pumasok ang buwan ng November, kumbaga sineselebrate ng karamihan, ng iba, yung October 31. Pero sa isang mananampalataya, yung October 31, ito yung Reformation Day na tinatawag. Ito yung araw na kung saan ay inano ni Martin Luther yung kanyang paniniwala about sa tamang aral na sinasabi ng Biblia, ng salita ng Diyos. Kaya naririto tayo, mga Kristiyano, anong denomination man, iba't ibang tawag, pero tayo ang resulta ng Reformation Day, ika nga. At dito, kumbaga sinasabi nga na kinakailangan ng tao, ang Diyos para mabuhay siya sa kanyang kalalagayan. At dito, sinasabi nga na yung sa aklat ng Colossians, kung maaalala natin, ipinapaunawa ni Pablo na sapat si Jesus Christ para magkaroon ka ng kaligtasan. At above everything, si Jesus Christ. Kung maalala natin yung ating series. At sinasabi rin dito sa ating pag-aaralan, ang sabi nga niya rito, empty religion has no saving power, but Christ crucified and risen from the dead is all powerful. Kung may religion ka man, pero hindi nakasalalay sa pananampalataya mo kay Jesus Christ, wala pa rin, ika nga. Kailangan mong maintindihan na ikaw ay talagang nabuhay sa pamamagitan ng ugnayan mo, ng relasyon mo kay Jesus Christ. At dito, makikita natin, ang sabi nga, through God's grace in saving us, we are identified with Jesus in His death and resurrection. Sa pamamagitan lamang ng biyaya mula sa Diyos, ang isang mananampalataya ay nauugnay sa pagkamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Doon tayo na-identify ang isang mananampalataya. Ngayon, pumaalala natin na sa iglesia ng Colossians, merong problema. May problema na kung saan sinasabing may mga ipinapasok na aral na kailangan mong idagdag ito para maging ganap daw ang kaligtasan mo. Katulad ng halimbawa sinasabi sa
Acts 15, 1-5. Wala dyan, kasi nga sabi ko, kumbaga nawiwili na yung iba, walang dalang Bible, kumbaga wala dyan. Babasahin natin, ang sabi nga niya rito sa verse 1 ng Acts 15, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisa ang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kung maaalala natin itong pagkakataon ito sa Acts 15, ang tinutukoy dyan na merong mga ilang mananampalataya na Hudyo na sinasabi nila na kailangan yung ganapin ang ilang mga aral, lalo higit yung may kinalaman sa kasulatan na kinakailangan daw nilang tuliin ang isang gentil na mananampalataya para maging ganap ang kanilang kaligtasan. Pero ito'y pinabulaanan ni na Pablo at Bernabe. Kumbaga meron silang, kumbaga parang sinasabing, kulang ang inyong kaligtasan, kailangan nyo ganapin ito by works, ika nga. At dito, sinasabi nga na the early church had to constantly deal with this problem. Kumbaga tuloy-tuloy yung problema ito. Kapag yung mga pumapasok ng mga Pariseo, ng mga mananampalataya, ang nagpapasok ng maling aral, o dinadagdagan nila ng ibang aral, ika nga, ito yung lagi nilang sinasabi sa mga mananampalatayang hintil. At ang sabi ko ba, ang mga hintil ay katulad natin ng mga hindi Israelita. At dito, kumbaga maging sa panahon natin ito, patuloy pa rin na kuminsan ay para pang gumagawa ng mga ilang dagdag na magiging ganap ang kaligtasan mo kung gagawin mo to, gagawin mo yan, gagawin mo ito. At dito, ang paalala nga sa atin sa Galatians 5:1, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Kung meron kang relasyon kay Jesus Christ, ang sabi, ito ang iyong kalalagayan. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. We are free. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin ulit. Ibig sabihin, huwag na kayo magpadaya pa. Yan yung pinapaalala rito. Kaya ibig sabihin, kumbaga, bilang mananampalataya, ang paalala sa atin, maging maingat. Believers, beware na kung alam mong tinanggap mo si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior, kung totoo mong tinanggap si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior, ang sabi, manatiling malaya. Ngayon, sa ating pag-aaralan, meron tayong tatlong titingnan. Una, na pinapaalala ng Diyos, ang sabi niya rito, in Jesus, you have new life. Kay Jesus, meron kang bagong buhay, ang sabi niya rito. At dito, kumbaga, meron tayong ilang sub-key points na titingnan. Una, na pinapaalala, before we have new life, we are dead. Bago ka bigyan ng bagong buhay, we are dead. Kasama ako doon. Kasama kayo doon. Kung ngayon may bagong buhay ka, pero dati ka, kumbaga, patay din ang iyong kalalagayan. Yan ang sinapaalala. Before we have new life, we are dead. Kumbaga, dyan din ako galing. Dyan din galing ang ibang mananampalataya. Yan ang pinapaunawa sa atin. At ang sabi nga niya rito, a sick person may need a doctor, but a dead person needs a Savior. Ang isang tao may sakit, ang kailangan niya ay manggagamot. Pero, kung patay ka, ang kalalagayan mo, para mabuhay ka, merong magliligtas sa'yo. Yun ang dapat. Kumbaga, hindi lang basta doktor ang kailangan. Dapat merong magliligtas sa kalalagayan mo kasi patay ang iyong kalalagayan. Ang sabi nga niya rito, the word dead to describe our condition before we met
Christ. Yan ang talagang regular o normal na kalalagayan ng tao. At ang sabi nga niya rito, sa God told them, kumbaga si Adam and Eve, God told them that if they ate of the tree of the knowledge of good and evil, they will die. Alam natin yan. Sa Genesis 2:17, na sinabi ng Diyos kay Adan at Eva, na kapag kinain mo itong bunga na nakakalam ng mabuti at masama, mamamatay ka. At yun yung mga nakapakinig ng evangelism, kumbaga hindi physical death yung sinasabi sa mga sandali ito. Yung kalalagayang spiritual. Kumbaga yung kalalagayang spiritual ni Adan at Eva, doon nagsimula namatay yung kanilang kalalagayan at tayo ay kasama ron. Ika nga. Ang tao kasama ron. Ika nga. Spiritually dead. Kumbaga talagang patay. Ika nga. Pag sinabi mong patay, ika nga, kumbaga ang sabi nga niya rito, death is an ugly thing and we should not minimize the horror of the world. Pag sinabi mong patay, malamig. Pag sinabi mong patay, kahit may kapan mo yan, pagandahin mo yan, iretokol mo yan, patay pa rin yan. Kahit na aksidente yan, lagyan mo ng mga pasak ng buka para mabukunti ang mukha, ika, patay pa rin yan. Kumbaga, yan ang kalalagayan ng tao. Kumbaga, pag sinabi mong patay, wala siyang magagawa kasi patay siya eh. Yan ang kalalagayan ng isang taong walang relasyon, walang Diyos sa buhay niya. Before we have new life, we are dead. Anong nangyayari sa patay? Nabubulok, namamaho, orak, ika nga. Yan ang tunay na kalalagayan ng tao. At ang sabi nga niya rito, a dead body is foul and corrupt. When Adam sinned, his sin was imputed to the entire human race. Kumbaga nung magkasala, si Adan at Eva, dahil ako galing kay Eva at Adan, hindi ako galing sa unggoy. Awan ko sa'yo, kung gusto mong galing ka sa unggoy, hindi ka kasama dyan. Pero kung galing ka kay Eva at Adan, kasama ka dyan. Kasi sa buong human race, sinasabi sa Romans 5:12-21, kasama ka dyan. Kumbaga kabahagi ka dyan. Yan ang matino na sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga kumbaga, sa Ephesians 2:12, alalahanin ninyo na noong panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at isaklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos, nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Kaya nga sabi ng awit ni Brother Juice, kumbaga, sapat na ba? Sapat na ba? Kasi kung alam mo kung ano yung ginawa ng Diyos sa'yo, sapat na ba yung ginagawa ko bilang pagpapasalamat? Kasi patay ako, kalalagayan ko spiritual, pero binuhay niya ako eh. Kumbaga, bulok ang aking karakter, bulok ang aking ugali, bulok ang aking patutunguhan. Ika nga. Pero binuhay niya ako. Yun yung sinasabi. Kaya sapat na ba? Ika nga. At yun yung pinapaalala ni Pablo dito sa mga pinag-aaralan natin sa mga sandali ito. Pangalawa, ang sinasabi nga niya rito, you can dress a sinner in good deeds, but unless you change his heart, he will still go back to sinning. Kumbaga, pwede mong, ang isang tao, ang sabi nga niya rito, pwede mong bihisan, pwede gumawa ng mabubuting bagay, pero nakakagawa siya ng mabuting bagay. Pero
kung hindi talaga nabubuhay pa ang kanyang kalalagay espiritual, hindi nababago ang kanyang puso, magbabalik at magbabalik siya sa dati niya. Kumbaga, kasi yan ang kalalagayan ng tao. At dito, kumbaga, ang paalala nga sa atin na isang biyaya na magkaroon ka ng bagong buhay. Maunawaan mo yan, maintindihan mo yan. At dito, sa pangalawa, sabi niya rito, Christ's resurrection is the basis for believers' resurrection. Yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ ang batayan na talagang ang isang tao ay talagang nagkaroon na ng muling pagkabuhay. Kasi nga, patayan yung kalalagayan eh. Kumbaga, kapag ang tingin mo sa sarili mo, kumbaga ang tawag dito, patayan yung dating kalalagayan at na-realize mo yun, binuhay ka ng Diyos, kumbaga talagang magkakaroon ka ng bagong buhay. Sa Colossians 2 verse 12, yung verse na bago dumating dun sa main text natin ngayon, kung maaalala natin yung last lesson natin sa Colossians, ang sabi sa verse 12, nang kayo'y bautismuhan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kumbaga, pinapaalala sa atin dito na isang biyaya lang talaga na magkaroon ka ng bagong buhay, ang Diyos ang siyang nagbigay sa iyo ng bagong buhay, ang siyang nagpaunawa na, kumbaga, kung hindi dahil sa Diyos, kumbaga, hindi Kanya bubuhayin sa iyong kalalagayang patay. At ang sabi nga niya rito, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig. Dahil sa inyong pananalig by your faith. Ngayon, dapat mo maintindihan, bakit ka nanalig? Kasi nga, binuhay ka ng Diyos. Maging yung pananalig mo, maging yung faith, kung bakit ka mananampalataya, kung bakit ka mananalig kay Jesus Christ, kasi ang Diyos nga ang bumuhay sa iyo. Kaya ka nanalig. Maging yung pananalig, maging yung faith, bigay, kaloob, regalo ng Diyos. Kaya nga sinasabi, di ba, sa Ephesians 2:8-9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan kaloob ng Diyos hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino. Maging yung pananalig kung bakit ka mananampalataya, kung bakit ka tutugon sa Diyos, ang Diyos ang siyang nagkaloob. At dito, kumbaga, ang paalala nga sa atin, sabi sa Philippians 1:29, ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Kaya nga yung pananalig mo, yung pananampalataya mo, nanampalataya kay Jesus Christ, nabuhay yung kalalagayan mo espiritual, at ang sabi nga, dahil din sa pananalig mo, sa paglalakad mo sa buhay pananampalataya, kasama din dyan, ang sabi nga, magtiis din naman dahil sa Kanya. Bahagi yun. Kaya nga may perseverance, may patience, ika nga. Kapag halimbawa nung testimony ni Sam, 2 years ago yung sabi niya na nung talagang nag-decide na siya na talagang gusto niya na lumakad sa kalooban ng Diyos. Pero kung iba nun, salamat sa Diyos talagang mas close na kami sa ngayon. Pero noon, lagi kami away. Lagi kami away. Pero ngayon, naglokohan na lang kami. Kumbaga, totoo yun. Kaya napakabuti ng Diyos. Ika na. At dito, kumbaga, ang sinasabi nga sa atin na ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. At ang sabi nga niya rito, pagdating ng huling araw,
Kumbaga, mayroong dalawang taong haharap sa Diyos. At itong dalawang lalaking ito'y nagre-represent sa tao. Ika nga. Na maaalala natin na nandiyan si Adan, nandiyan si Kristo. At paalala natin na si Kristo, 100% man, pero 100% God siya. At ngayon, kumbaga, dito sinasabi na kanino ka, sino ang representante mo? Si Adan ba? O si Jesus Christ? Si Adan, ang tinutukoy, sinisimulize, ay ang patay sa kasalanan. Katulad ng binabanggit sa Romans 5:15-18. Ang sabi niya rito, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na dihamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Verse 16, ang kaloob ay higit na dihamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran dahil yan kay Jesus Christ. Sa verse 17, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit, sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang linamtan ng mga kinahabagan ng sagana at kinawalang sala, sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Verse 18, kaya kung paanong nagbubunga ng kaparusahan sa lahat ng kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Kaya, kumaga, sino ang magiging representative mo? It's either na si Adan, you are spiritual dead, or because of God made you alive, you're in Christ. Kumbaga, isang biyaya na dapat natin maunawaan at mas makita kung ano yung kahalagahan, kung ano yung pribileyo, kung bakit tayo narito at naiintindihan natin ang kanyang mga salita. At ang sabi nga kanina, na bahagi rin yung pananalig na magtiis din naman. Kasi nga, sa paglakad sa buhay pananampalataya, at ng mga pinag-aralan din natin, kumbaga hindi naman ito. May mga processes para mas lumago ka sa iyong pananampalataya, sa iyong paglago, sa iyong maturity, sa relasyon mo sa Diyos. Pero sinasabi niya rito, we are speaking about our salvation. Kung susuriin natin ang kalalagayan ng bawat isa sa atin. Yung pangatlo na pinapaalala sa atin, only God can raise the dead. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbubuhay sa isang patay na kalalagayan. Hindi kung sino-sino. At ang sabi nga niya rito, He made you alive together with Him. Kumbaga, hindi ka lang niya binuhay, kasama ka niya. Sarap ano? Hindi lang yung basta binuhay ka, papabayaan ka na. Kasama mo siya. Kaya hindi ko sinasabi rin na simula ng Diyos, tatapusin niya yan. Kumbaga, manalig lang talaga tayo sa Kanya. Sa Galatians 5, 2-4, ako si Pablo ang nagsasabi sa inyo. Kasi nga, di ba, kung maaalala natin, ang nagiging problema sa iglesia, sa Colossians,
may nakapasok na aral na hindi raw sapat si Jesus Christ, na kailangan mo raw gamitin o gawin itong ilang mga philosophy, ilang mga Gnosticism, mysticism, at saka yung circumcision na tinatawag para maging ganap ang iyong kaligtasan. Pero sabi nga ni Pablo sa iglesia, sa mga napasukan ng maling aral, sabi, ako si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuloy kayo, kasi yung about sa circumcision, pinawawan ng kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sino mang napatutuloy, kailangan sundin ninyo ang buong kautosan. O sige, halimbawa, ikaw, lalaki, halimbawa, o sige, kailangan mo magpatuloy. Yung kumbaga, yung hindi nakakasunod, kumbaga, napag-aralan natin yung, may tinatawag na spiritual circumcision. Kumbaga, dito yung physical circumcision na, kumbaga, yung physical circumcision sa mga lalaki, kumbaga, hinihiwa para ibukod yung balat sa laman. Ika nga. Ngayon, kumbaga, ang sinasabi niya rito, o sige, ikaw lalaki, para pinipilit nitong false teacher na magpatuloy ka, o sige, nagpatuloy ka. Halimbawa, o nasunod mo yung pagpapatuloy. Pero sabi rito, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang napatutuloy, kailangan sundin niya ang buong kautosan. Ibig sabihin, hindi lang yung pagpapatuloy ang gagawin mo. Ang sabi niya rito, ang nagsisikap maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautosan ay napahiwalay na kay Kristo at wala nang karapatan sa habag ng Diyos. Ibig sabihin, kumbaga, kung sinunod mo yung pagtutuloy, hindi mo naman sinusunod yung ibang mga kautosan, wala rin, hindi ka nga. Kumbaga, hindi ka pa rin nakabot. Kumbaga, nawala rin yung habag ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Narigalo lang ng Diyos yun, hindi ka nga. Kaya dito, kumbaga yan yung pinapaalala ni Pablo sa iglesia. Katulad halimbawa, sa isang tao na gusto ko na magbago. Kasi nga sabi, tanging ang Diyos lamang ang siyang magbibigay buhay sa isang patay. Ako, desisyon ko halimbawa. Desisyon ko na magbagong buhay na. Na magbabagong buhay na ako. Hindi yan katulad na parang isang libro na maglilipat ka ng isang pagina. Tapos na ako sa pagina nito ng buhay ko. Dito na sa panibagong pagina ng buhay ko. Hindi ganoon. Kasi, kumbaga, maaaring magawa mo. Morally, kumbaga katulad ng sinasabi natin na kapag, halimbawa sa amo minsan, normally nangyayari minsan nagkakaasaran kayo, minsan nagkakadiskusyonan kayo, masasabi mo sa amo mo kung ano yung gusto mong sabihin, nai-release mo kasi pikon na pikon pa na sa kanya. O, kumusta yung amo mo? Medyo bumait. Pero, pagkatapos nun, babalik sa dati. Kasi yun siya eh. Yun ang nature niya eh. Walang magbabago doon. Babalik, kung mga magagawa mo panandalian, pero babalik ka kasi yun pa rin yung nature niya. Yun pa rin yung kalalagayan niya. Ganon din sa patay spiritually. Na pwede mong mabago, panandalian, oo. Pero deep inside, patay ka pa rin spiritually. Kumbaga, maaaring semestral, 1 year, 2 years, 3 years. Pero yung isang nabuhay talaga, kahit nadapa ka, magtatsaga yan, magpapatuloy yan. Kasi yung pananalig din, kasi yung faith niya, ang Diyos ang siyang nagkaloob. Kaya, kumbaga, ang sabi nga niya rito, katulad niya, ang baboy, kahit bihisan mo yan, ang baboy pa rin yan. May pinapanood niya ako, si Wonder Pig. Cute yan. Survivor yan si Wonder Pig. Cute yan, binibihisan yan. Masunurin si Wonder Pig. Pero, ipinasyal si Wonder Pig, ika nga. Siyempre, ang nature ng baboy, kumbaga, pupunta yan sa, ayun, sinubasog niya, tingnan mo kaya yung puso niya. Babalik at babalik siya.
kahit anong bihis mo, ganun ang tao. Kung ang aso, ang ugali ng aso, kahit suka niya, kakainin pa rin niya. Kasi hanggang hindi nababago, hindi nabubuhay ang kanyang kalalagang espiritual, maaaring magmukhang maganda, oo. Pero, kailangan mabuhay ang kanyang kalalagayang espiritual. At ang Diyos lamang ang siyang nakapagagawa niya. Dead sinners cannot understand God's truth. Kumbaga, kaya hindi maintindihan ng mga patay sa kanyang kalalagayan kung ano yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga, dapat yung magpasalamat ka kapag yung parang pinaringgan ako ni Pastor. Hindi ka pinaringgan ni Pastor. Ang Diyos ang nagpapaalala sa iyo. Ginigising ang iyong kalalagayang espiritual. Kaya nga, kung tinamahan ka, ginamit lang si Pastor, ang Diyos ang nagpapaalala kasi ang Diyos ang tunay na nakakakilala sa bawat isa sa atin. Kumbaga, ang sabi nga nito, dead sinners cannot understand God's truth. Yung mga patay na makasalanan, hindi niya basta-basta maunawaan kung ano yung katotohanan mula sa salita ng Diyos. Kung pasok dito, walang natira rito, hindi ka tinamaan, manid ka lagi, wala pa kailan dyan, umaten lang ako. Ay, tanungin mo. Kumbaga, ang sabi rin ng salita ng Diyos, kumbaga, sa iglesia, kumbaga may kambing, may tupa, kumbaga, inaalam naman ng Diyos yan. Ang Diyos naman ang siyang nagbibigay ng kaligtasan. Pasalamat na rito tayo. By grace, ikaw. Kaya salamat kapag nagigising tayo. Kumbaga, yun yung ginagawang kaparaanan ng Diyos para ipakita ang tunay nating kalalagayan. Diyan din ako galing, diyan din galing ang karamihan. Ikaw. At dito nga ang sinasabi na isang biyaya na ginisingin ng Diyos ang ating kalalagayan espiritual. Sa 1 Corinthians 2:14, sapagkat ang taong di nagtataglay, ibig sabihin, ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Ang mga bagay na pinag-aaralan natin ay maintindihan lamang natin dahil sa bagay na espiritual. Ang Diyos ay siyang nagkakaloob. Sa John 8:43, bakit hindi nyo maunawaan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang inaaral ko. Kumbaga, isang katotohanan na ang Diyos lang talaga ang magkakaloob. Kaya kung naiintindihan mo, kung tinatamaan ka, mas naiintindihan mo, naunawaan mo, biyaya yun. Na ginigising ng Diyos, ipinakikita ng Diyos ang kalalagayan mo sa harapan niya. At ang sabi nga niya rito, no amount of efforts on the part of the corpse will bring about his own resurrection because corpses are able to do it. Wala kang kayang gawin. Katulad ng isang bangkay na hindi mo kayang buhayin ang iyong sarili. Kumbaga, yan yung sinasabi. Kumbaga, walang magagawa ang isang patay sa kanyang kalalagayan. Ang Diyos lamang ang siyang nagkakaloob. God must impart new life to a dead sinner by His power. Kapangyarihan ng Diyos ang siyang gigising sa kalalagayang espiritual ng isang tao. Kaya nga, sabi nga niya rito, may pagkakaiba ang isang patay sa isang buhay. May pagkakaiba. Katulad din sa buhay ng isang kalalagayang espiritual. Kumbaga, there's a huge difference between dead religion and new life in the risen Savior. Kumbaga, pag sinabi mo, oo, religyoso naman ako, akala mo buhay ka, kasi religyoso ka, pero wala
spiritual. Ika nga. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Kumbaga, ang sinasabi nga niya rito na, ang sabi nga kanina, makita mo may buhay ka kapag nakita mo sa sarili mo na parang katulad ni Jesus Christ na after ng kanyang 3 days sa libingan ng patay. Ika nga. Kumbaga, nabuhay siya, may resurrection. Ganun din sa isang kalagayan spiritual. Kaya nga, kung tatanungin natin ang ating sarili sa mga oras na ito, kumbaga, do you have new life in Christ? Kumbaga, ikaw ang sasagot niyan sa sarili mo. Meron ka na nga bang bagong buhay kay Kristo? At ang sabi nga niya rito, has God made you alive from the dead so that you responded by saying, kumbaga, kaya ka nag-respond na tinatanggap mo siya bilang personal Lord and Savior kasi ang Diyos din ang nagbigay, gumising, nagbigay ng iyong pananampalataya para mag-responde sa Kanya. At kapag nag-responde ka, ang sabi nga sa John 1:12-13, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanali sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya ito yung talagang masasabi mong child of God, yung talagang nanalig, kumbaga nanampalataya sa Kanyang anak, which is Jesus Christ. Sila ang ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman, o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Kaya nga, ang tanong kanina, meron ka na nga pang bagong buhay kay Jesus Christ. At ang sabi nga niya rito, na kung wala pa, baka lumalakad lang tayo. Na akala natin meron tayong buhay na may buhay spiritual tayo. Pero parang pang zombie lang pala. Lumalakad lang tayo spiritually, pero patay pala. Kumbaga, yun yung pinapaalala sa atin. At dito, paano natin malalaman na meron na nga ba akong buhay kay Kristo? May bagong buhay kay Kristo. Ika na. Katulad halimbawa ng sa buhay pisikal. Sa physical life natin, paano malalaman buhay ka? Siyempre, gigising ako kumain. Humihinga ako. Humikilos ako. Kakain ako. Naglalaboro ako. Yun yung kalalagayan kung makikita kong buhay ako hindi ako patay. Ngayon, sa kalalagayan spiritual, paano malalaman ang buhay ka spiritual? Siyempre, ibig sabihin, kakain din ako. Kailangan kong kumain ng pagkain spiritual. Kailangan kong kumilos, makibahagi sa mga ugnayang pang-spiritual. Sa ministry, sa pagkipag-fellowship. Kumbaga, makikita mong may buhay spiritual ka kung nakikipag-ugnaya ka sa kaparaan ng spiritual. At kung may pagnanais kang kumain na hindi ka magbubusog, hindi ka kakain, hindi ka makapaglalaboro sa pisikal mong kalalagayan, wala kang resistensya kung hindi ka kumakain, ganun din sa buhay spiritual. Kung hindi ka kakain ng mga pagkain na salitanan kasi hindi ka mag-aaral, hindi ka makikinig, hindi ka makikipag-fellowship, hindi ka nga. Kumbaga, wala ka rin lakas sa iyong kalalagayan spiritual. Doon mo masusuri kung may buhay spiritual ka na. Kung mahilig ka kumain, kasi mahilig ka magbukbang, ika nga. Magbukbang, ika nga. Kasi sa buhay pisikal, ika nga. Kung mahilig mo rin, mahilig ka rin makipag-ugnayan, ika nga. You love more of Jesus, ika nga. Kumbaga, meron kang hunger. May pagkauhaw ka sa salita ng Diyos, ika nga. Kumbaga, meron kang struggle na ngayon ay mas lumakad ka na sa kalooban ng Diyos. Meron ka ng pakikipaggulo na may buhay na ako. Kumbaga, sa light, walking in the light na ako, hindi na walking in darkness.
ito na yung gusto kong lakaran. Doon mo malalaman kung meron ka ng buhay spiritual na tinatawag. Hindi ka tulad na parang nakinig lang, pero walang nangyayari. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin, in Jesus you have forgiveness of all your sins. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, nagkakaroon lang tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dapat natin maintindihan, ang sabi nga niya rito, God had to deal with the penalty for our sins in line with His righteousness and justice. Kumbaga, ang sabi nga, lahat tayo kabilang, ang tao kabilang sa mga nag-fall short dahil kay Adan. At ang sabi nga niya rito, we are dead because we overstep God's boundaries in our sin and rebellion. Kumbaga, mga pagsuway na nagagawa natin, bukod doon sa original, bukod pa yung mga personal na nagagawa natin pagsuway sa kalooban ng Diyos. At ang sabi nga ng Biblia, the Bible says that we all have sinned, sa Romans 3:23, and all the wages of sin is death. Yan ang kalalagayan ng isang tao. Thus, we all have deserved eternal separation from God. Yan ang nature ng taong wala relasyon sa Diyos. Pero sa verse 14, nang pinag-aaralan natin sa araw na ito, sabi nga niya rito, pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa akin, pati mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Kasi nga, kumbaga, ang sinasabi nga ni Pablo sa mga taga-Colossians, kumbaga, sapat yung pananalig nyo, sapat yung ginawa ni Jesus Christ. Kaya ang sabi, pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa akin. Ano ba yung kasulatan na sinasabi dyan ni Pablo? Ano ba yung certificate? Ang sabi sa English, the certificate of death consisting of decrees against us which is hostile to us. Kumbaga merong certificate of death na sinasabi sa English na siyang tumutulog sa o pumupundik sa atin. Ang sabi ni Pablo, ika nga, ano ba yung certificate na to? Ano ba yung kasulatan na sinasabi? Kumbaga, katulad halimbawa na ang isang tao na walang patay ang kanyang kalagayan spiritual, merong lista ng pagkakasala na ikaw ito yung mga ginawa mo mga pagsuway. Kaya nga sabi, certificate of death na sinasabi ni Pablo sa mga taga-Colossians. Ngayon, kumbaga, kabilang ang bawat isa, ang bawat tao na sinasabi nga na ayon sa human race, lahat tayo ay nagkaroon dahil sa ugnayan natin kay Adan. At ngayon, kumbaga, yan yung pinapaunawa na akala natin wala tayong kasalanan, akala natin matuwid tayo, akala mo lang. Pero malinaw na sinasabi ng Diyos, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya kasama ka doon. Ngayon, ano ba yung certificate of death na tinatawag? He is referring doon sa 10 utos na sinasabi noong paman sa Old Testament na may 10 utos. Yun yung original na binigay ng Diyos. Bukod pa yung mga additional na dinagdag ng mga Pariseo. Kumbaga, thou shalt have no other gods, thou shalt have make thee any graven image. Kumbaga yan yun, ilan yan? Ika nga, bukod pa yung mga personal sin na ginagawa mo. Pero sabi nga rin iba ni Jesus Christ na hinatin niya na yung dalawang two main commandments na ang sabi nga rito, love God with all your heart, soul, and strength. Kumbaga yun yung unang utos na sinabi ni Jesus Christ. Na kung makikita mo, hinatin na niya yan sa 1-4 halimbawa. And then yung love thy neighbor na sinasabi niya na yung 5-10.
Bukod pa yung mga additional na mga bawal nito, bawal yan na sinasabi sa mga Israelita. Kumbaga, yan yung sinasabi na may listahan ang bawat isa ng kanyang kasalanan. At yan yung nagpapakita na ikaw ay, guilty ka. Guilty ka kasi, ang sabi nga, kahit nagpatuloy ka, ang sabi kanina, di ba? At hindi mo nasusunod yung mga ilang mga bagay na yan, hindi ka pa rin nakatupad. Di ba sabi kanina? Kaya may mga lista. At ngayon, ang sinasabi nga niya rito, na, kumbaga, dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, kumbaga, binayaran niya yung ating mga kasalanan. Doon sa letter B, ang sabi nga niya rito, completely paid on the cross. Kumbaga, ang Diyos, si Jesus Christ, ang siyang gumawa, hindi ikaw. At ang sabi nga niya rito, Paul says that God has forgiven us all our transgressions. Lahat ng pagsuway natin ay pinatawad ng Diyos. Kasi nga walang makatupad eh. Walang maka-perfect. Kahit makadalawa, makatatlo, ay magkamali ka na ng isa. Paul, short ka na eh. Pero sabi, kumbaga, pinatawad, binayaran lahat ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi nga, forgiven comes from the word na grace, biyaya lang. It means that God grants forgiveness as a free gift, not as payment to those who earn it. Kasi nga, biyaya sa regalo siya. Kumbaga, regalo lang na pinagkalooban kita, pinatawad kita sa mga bagay na hindi mo masunod, hindi mo matupad. Hindi dahil sa maganda ka, hindi dahil sa mabuti ka, hindi dahil sa mabait ka. Lahat yung gawa ng Diyos. Kaya nga, nothing to boast ang sinasabi. At dito, kumbaga, hindi natin magagawa ang mga bagay na yun. Kahit sabi mo, I will try my very best. Susubukan kong magpaabuti para makaabot sa pamantayan ng Diyos. Pero hindi. Biyaya lang talaga. Biyaya lang talaga. Kaya nga, ang sabi dun sa Colossians 2:14, sa huling bahagi, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Hindi ikaw. Si Jesus Christ ang ipinako. Dapat ako nakapako dun, si Jesus Christ ang ipinako. Kaya nga kapag nakilala mo, naintindihan mo kung ano ibig sabihin, talagang sasabihin mo, salamat. Sapat na ba? Kasi nga, ang buhay natin ay, kumbaga, hindi natatapos sa mundong ito. Merong ikalawang buhay. Kaya, ang sabi, binayaran na lahat yan nung ipinako si Jesus Christ dun sa cross. Sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kumbaga, inako niya lahat. Hindi siya nagkasala, pero inako niya yung kasalanan ng bawat isa sa atin. By Jesus paying the penalty, God can be both just and the justifier of that one who has faith in Jesus. Kumbaga, sa Diyos nagkasala ang tao, pero ang Diyos pa rin ang gumawa ng kaparaanan para mabayaran ang pagkakasala ng tao sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ni Jesus Christ. At dito, ang sabi nga niya rito sa Romans 3, at sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayan siya'y patuloy. Yun. Masasabi mong, forgiven ka na, pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. Ang sabi, sa mga nananalig kay Jesus. Nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang tanong ay, meron ka na nga bang relasyon sa Diyos? Nanalig ka na nga ba talaga kay Jesus Christ?
para makita mo na sinasabi ng salita ng Diyos, pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. Ang sabi, nanalig, trust in Jesus. Ngayon, kumbaga, yan yung pinapaalala sa atin na kung minsan, karamihan sa atin dito, nanalig na sa ating Panginoon Kristo, pero minsan sa buhay ng isang mananampalataya, yung problema na minsan ay parang merong bumubulong sa iyo sa tinatawag ka na ba talaga? Nilinis ka na ba talaga? Meron parang bumubulong sa iyo, parang may nagbumulto sa iyo na parang tinatawag ka na ba talaga? Minsan nararanasan mo yan. Parang merong nandadaya sa iyo, ika. Totoo yan. Pero sabi nga niya rito, kung tunay kang nanalig kay Jesus Christ, kumbaga, pinatawad ka na. Yun ang sagot. Kung tunay kang nanalig kay Jesus Christ, pinatawad ka na. Yan ang sinasabi. Kung nanalig ka na kay Jesus Christ, matuwid, kumbaga, nilinis ka na. Yan ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, yung bumubulong sa iyo na pinatawad ka ng aba, totoong merong kaaway. Hindi ka kilala, hindi ka buong kilala ng Diyos, ng kaaway, kumbaga, kilala lang niya kung ano yung background mo. Kasi matagal ka naging kanya eh. Kaya yun yung nagsasabi sa iyo, peke ka, kasi ganito ka eh, ganyan ka eh. Yun yung mga bumubulong-bulong. Yun yung mga nandadaya. Ginagamit ng kaaway ka. Kumbaga, kasi yan ang nature ni Satan. Accuser. Kaya, pero kung alam mo sa sarili mo, na talagang tinanggap mo na, talagang nanalig ka na kay Jesus Christ, pinatawad ka na. Sabi yan ng salita ng Diyos. Pero totoo rin na kung minsan may bumubulong-bulong kasi lalo na kung gusto mo na talagang lumakad sa nais ng Diyos. Kumbaga talagang yung kaaway, naririyan, yung spiritual battle, totoo yan. Kasi nga, malalagayan ng isang tao, patay sa kanyang malalagayan. Kaya yung pakipagbuno, totoo yan. At ang sabi nga niya, sa Revelation 12:10, at narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos, ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari, ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan, pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Isang kasiguraduhan na ang Diyos na nagsabi, pinatawad ka na kung nanalig ka sa Kanya. Maging ang sabi nga sa Zechariah 3:1-5, basahin na lang, pero sabi nga niya rito, ipinakita sa akin ni Yahweh ang punong saserdote si Josue, nakatayo ito sa harapan ng anghel ni Yahweh at isasaktan ni Satanas na nooy nasa kanyang kanan. Sinabi ng anghel kay Satanas, parusahan ka nawa ni Yahweh na humirang sa Jerusalem. Ang taong yan ay isa sa mga iniligtas niya. Si Josue nga ay nakatayo sa harapan ng anghel, marumi ang kanyang damit. Ngunit, ang sabi niya rito, sinabi ng anghel sa mga naroon, hubarin ang gulanit niyang kasuotan, bumaling siya kay Diyos at sinabi, nilinis na kita sa iyong kasamaan at ngayon bibihisan ng magarang kasuotan. Kumbaga, isang kasiguraduhan na kung nanampalataya ka na sa ating Panginoong Kristo, sabi ng salita ng Diyos, pinatawad ka na, nilinis ka na. Pangatlo, na pinapaalala sa atin dito, in Jesus, you have victory over the forces of evil. Kumbaga, sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Kristo, meron ka ng kakayanan na pagtagumpayan ang mga gawa ng kaaway. Sa verse 13, sa Colossians 1, ang sabi nga niya rito, He has rescued us from the domain
of darkness and transferred us into the kingdom of the Son He loves. Kumbaga, inilipat na ang iyong kalalagayan. When Christ willingly gave His life on the cross to pay for our sins, Satan and his evil forces were stripped of their power over us. Kumbaga, wala na. Nung nanalig ka kay Jesus Christ, kumbaga wala nang magagawa sa iyo. Ang kaaway. Kumbaga yan yung pinapaalala sa isang mananampalataya. At ang sabi nga niya rito, Jesus' victory was confirmed when God raised Him from the dead. Kasi nga, kung maaalala natin, halimbawa, yung mga nakapanood ng Passion of the Cross, nung ipinako si Jesus Christ, para bang nagpiesta yung gumaganap na Satanas doon. Pero, deep inside, nung mabuhay si Jesus Christ, kumbaga, hindi niya alam, yun yung kanyang pagbubuhay. Yun ang pinakikita sa atin na ganun din sa buhay mananampalataya. Nung mabuhay si Jesus Christ, hindi nagpapakita na may kakayanan kang mapaglabanan ang mga gawa ng kaaway. Sa Ephesians 2:6, ang sabi nga niya rito, and has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Kumbaga, may katagumpayan na tayo at magagawa na natin mapagtagumpayan ang mga pandaraya ng kaaway. Sa paanong paraan, how can we do that and apply it to our lives? Ang sabi ni James sa James 4:7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Paano mo magagawa? Paano mo magagawa na mapagtagumpayan yung mga pandaraya ng kaaway sa spiritual battle mo? Ang sabi niya rito, submit yourself therefore to God. Ibig sabihin, ang susundin mo, suko na ako, ikaw o Diyos ang siyang masusunod. Para na sa gayon, lalayuan ka ng kaaway. Eh kung hindi ka nagsasubmit sa Diyos, eh siyempre, yung kaaway laging nararayan pa rin. Ikaw. Kailangan mong mag-submit. Kailangan mong sumuko. Kailangan mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Submit yourselves therefore to God. Yun ang pinakang key. Para yung mga pandaraya ng kaaway ay walang magawa sa iyo. Kailangan mo mag-submit. Kanino? Sa Diyos. Ngayon, kung hindi ka nagsasubmit, ay talagang iiyak ka na lang lagi. Kumbaga talagang mahinang Christian ka, ika nga. Walang paglago. Walang pagbabago. Kumbaga, yan yung pinapaalala sa atin. Ang sabi nga, kumbaga, sa Luke, deny yourself, take up your cross, follow Jesus. Kumbaga, kasi nga bago na eh. Nilagay na kita sa buhay, binigyan na kita ng bagong buhay. I-deny mo na yan. Dalhin mo kung ano yung mga circumstances na kaagapay niyan. Kasi bahagi yan eh. Kasi kung hindi mo dadalhin yan, ibig sabihin, walang pagbabago. Parang katulad ka lang sinasabi na pasok lang dito, wala kang pakailangan ka. And then, kaya nga sabi sa atin, ika nga, demonic spirits only have power towards us when we grant and believe their lies. May kapangyarihan lang yung mga pandaraya ng kaaway. Kapag pinababayaan mo, padaya ka, paniwalaan mo yung mga pandaraya na ginagawa niya kasi yung maling sinasabi niya sa iyo. Pero, kung nagsasabi ka kay Jesus Christ, at sabi, nagtitiwala ko kay sa Diyos, ika nga, oh, bago na buhay ko, ika nga. Bago na ako, yun ang sabi ng salita ng Diyos eh. Hanggang sa akong pangahawakan yun. Ano yung pandaraya ng away? Yung salita ng Diyos. Kumbaga, ang sabi nga niya rito, the weapons are in your hands, in our hands, hindi nasa kanila, nasa sayo. Paano mo i-apply? Paano mo gagamitin? Paano mo sasapamuhay? Paano mo pangahawakan? Kumbaga, yan yung pinapaalala sa atin. Kaya nga, ang paalala, pagpapasalamat,
Now, thanks be to God who always causes us to triumph in Christ. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong sinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. Kasama ka sa victory, sa tagumpay, dahil kay Jesus Christ. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganan ng Diyos ang mabangong halimuya, ang pagkakilala kay Kristo. Ganda, no? Dati ang kalagay sa atin, patay, bulok, mabaho, korat. Pero dahil kay Kristo, bago. Buhay na ang kalalagayan. At ang sabi nga niya rito, from dead to life. Dead religion cannot give you life. Kumbaga, baka akala mo buhay ka kasi naririto ka, pero yung pala hindi pa pala buhay. Religion lang pala yung ginagawa natin. Yung deep inside, wala pa palang nangyayari pagbabago. It cannot forgive your sins. Hindi ka mapapatawad ng atin-atin lang pero hindi nababago ang iyong kalalagayang spiritual. It cannot defeat the devil. Kumbaga lagi kang magiging talunan. At ang sabi nga niya rito, the crucified and risen Savior can. Yung ipinakong Kristo at muling nabuhay, kaya niya. At kung meron pa na yan, trust in Him, enjoy life, forgiveness, and victory. May katagumpayan ka sa pananalig, pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Ama, maraming salamat po, O Diyos, sa aral na pinagkaloob mo sa oras nito. Tunay nga, O Diyos, na hindi namin alam ang mga katotohanan ito noon. Pero dahil sa biyaya mo, narito kami, Panginoon, na gisingin mo ang aming kalalagayan spiritual. Ipaunawa sa amin kung ano ang dati naming kalalagayan at sa bago naming kalalagayan, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat po, O Diyos, sapagkat sino ba kami, sino ba ako para piliin mo? Hiramin mo, Panginoon, at pagkalooban mo ng kaligtasan, Panginoon. Pagkalooban mo ng karapatang tawagin kitang Ama-Ama, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na tunay nga na nawa sa pamamagitan mo ng mensaheng ito, tunay nga na ikaw ang siyang patuloy na magpaunawa sa bawat isa, Panginoon. Tunay nga na dalahin ko, O Diyos, na hindi lang po napakinggan ang mensaheng ito, bagkos ito po ang siyang maging paalala na tunay nga, Lord God, sa mga tumanggap sa iyo bilang personal Savior, na nanampalataya bilang ikaw po ang aming Diyos at tagapagligtas, tunay nga na magpaalala ito upang patuloy na maging matatag sa paglakad bilang isang mananampalataya, Panginoon. At maging sa oras ito, O Diyos, aking dalangin na tunay nga sa mga bisita po namin, sa mga nakapakinig ng iyong mensahe na hindi pa nga po, O Diyos, na nagdidesisyon, Panginoon, sa kanilang kalagayan spiritual. Dalayan mo po, O Diyos, ito ang siyang tunay na gumising sa kanilang kalagayan spiritual. At sa tulong at biyaya ng Panginoon, tunay nga na ikaw din po, O Diyos, ang siyang magbibigay sa kanila ng responde, na kalulugod at katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Tunay na wala po kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Ama. Ito po, O Diyos, ang aming samdalangin na may pasasalamat sa tayo mga lamang ng iyong anak na si Jesus na ang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mananayin po tayo.